So yung unang tanong ko sa inyo, kapag narinig niyo yung word na Christmas, which is nakikita natin ngayon, ano yung unang pumapasok sa isipan ninyo? Celebration. Celebration. Ng alin po? Ng pagkabuhay ni Christ. Yung pagkabuhay ni Jesus Christ. Lahat ba kayo naniniwala na merong nabuhay na nagngangalang Hesukristo? For me, kuya, as a Christian, oo po. How about sa mga ladies natin? For me po, as a Christian, opo, naniniwala po. Si ma'am? And sa akin po, as a Muslim, opo. Pero like, ibang pangalan po siya sa amin. Pero naniniwala po kami na mabubuhay siya ulit. So every time na nagkakaroon ng Christmas, yun agad yung unang pumapasok sa isipan ninyo? Na merong isang Jesus na isinilang? Or baka gift, baka Christmas lights, Christmas trees, baka yun, right, no? O baka regalo. Okay. Sa akin po kasi hindi ako masyado na enlightened sa since hindi po ako Christian. Pero I believe na like pagsapit ng December kasi parang nakikita ko po kasi na parehas sa amin ba yung Ramadan po kasi namin, tapos parang similar siya sa Ramadan, like it's a month of peace, like ganun po. Ganun po yung pumapasok sa isip ko. And kung totoo yung sinasabi nating merong nabuhay na Jesus, sa tingin nyo kaya, bakit siya pinanganak? What's the reason? To save. To save. Sa tingin nyo ba kinakailangan nating maligtas? Po? Sa tingin nyo ba kinakailangan nating maligtas? Yes po. Bakit? Sige si ma'am, baka gusto magsalita ni ma'am. Ano po, for me is, kailangan, it's very important talaga na maligtas tayo ngayon kasi hindi man, wala, pwede mo ba Yes mag-Bisaya? po, okay po, pwede mag-Bisaya. Actually, yung wife ko, taga purely Manila siya, so hindi siya nakakaintindi. Ako lang yung nakakaintindi kasi taga Jensen ako. So, but I can be able to, to translate, no? Yes. So, para sa ko po is kanang wala man diri mag-ugat diri sa kalibutan, wala man diri mabilin diri nga buhi, tanan ta mamatay, na naniniwala po ako na may kaligtasan. So, naniniwala kayo na ang kamatayan darating sa isang tao? Yes po. So, lahat ng tao mamamatay. Yes. And kung tatanungin ko kayo, what's the reason behind bakit kinakailangang mamatay ng isang tao? Naisip niyo na ba, hindi ba pwedeng mabuhay ka na lang ng mabuhay? Bakit kinakailangan pa nating mamatay? Ang gusto naman natin mabuhay. Tama? So ang tanong ko sa inyo, why death exists? Bakit kaya tayo mamamatay? Siguro kuya kasi naniniwala ako sa reincarnation eh. Siguro para mag-revive into another dimension. So parang kagaya ng tinuturo ng Hindu or Buddhism na kung saan magiging paro-paro ka someday or magiging kung bad yung ginawa mo dito sa mundo, magiging siguro ikaw yung ipis, baka titirisin ka ng di ba? So ganun ba? Sa tingin nyo kaya ganun? Sa akin, ano ba yung question? Bakit ang kamatayan nag-i-exist? Bakit kinakailangan nating mamatay? Okay, based po sa amin, sa aking unsa man ako I believe ko na sir kanang naga-exist ang death kay sa ako ang pagtuo is ang kaning world worship prison. So gibutang ta sa Ginoo diri to like to repent tapos and pag mamatay ka like murag nakalaya na ka ba pero nakalaya na ka, tas yun, and after sa death kay mobalik na ka sa tinuod nga like mundo, something ganyan. So yun yung parang perspective mo. Yeah. Okay, meron akong ipapaliwanag o isi-share sa inyo ngayon kung bakit ang isang tao mamamatay. Okay, pero bago ko yun sisimulan, matanong ko muna kayo, masasabi nyo ba na kayo ay mabubuting tao? Kaya nyo bang sabihin sa inyong mga sarili na kayo ay mabuting tao? Sa akin po, may goodness talaga ang tao. I believe may goodness talaga ang tao, and pero merong like instances na malalagay ka talaga sa
and times na magiging masama ka, mag-choose ka between goodness or bad. So, yeah, mabubuti kaming tao, but napupunta kami sa sitwasyon sometimes na nagiging masama. Baka And kumbaga, there is a certain reason. baka yung PC mo maputol dahil sa sobrahan na, no? Ganon. Sige, sir. Baka, sige. Okay, kayo muna, ma'am. Based din sa aking perspective, lahat naman tayo may kasalanan. At sabi nga nila na nobody's perfect. Lahat tayo maka-create ng kasalanan natin. For me, kuya, same sa sinabi niya, we are good, but sometimes matemptan tayo to do something wrong which is not good for others. So, Gusto niyo bang i-test natin? Susubukin natin yung kung talaga bang totoo mabubuting tao tayo. Okay lang ba? okay lang. May kuya. gagamitin akong standard na kung saan yun yung magpapakita sa atin kung talaga nga bang mabuting tao tayo. Okay lang ba? Okay lang. Okay. I think lahat kayo dito, kahit si ma'am na bilang isang Muslim, familiar kayo sa Ten Commandments. Ayun, Right? okay. Tama po ba? Yes. Like the law of Moses. Yung hindi nyo familiar. Actually, nakaano yan sa Quran ninyo. Meron kayo tinatawag na 5 pillars. Pero, yes, right? Ayun yung sinusundan ninyo. Pero sa Bible, meron tinatawag na 10 commandments. The law of Moses. Yun yung gagamitin kong basis to test us if we are really a good person or a bad person. Okay lang po ba? Okay lang. Okay. Unang tanong, sino na po sa inyong tatlo dito ang hindi pa nakapagsinungaling kahit isang beses sa buong buhay nila? Wala, kuya, wala. Wala. Ilang beses na kayo nakapagsinungaling? Hindi na maihap, no? Hindi na mabilang. So ano yung tawag ninyo sa isang tao na hindi nagsasabi ng katotohanan? Sinungaling, kuya. Tama, sinungaling. So ano po tayo sa paningin ng Diyos? Sinungaling. Yun yung una, okay? Yun yung unang nasa 10 Commandments. Pangalawa, sa 10 Commandments. Sa inyong tatlo dito, never pa ba kayong kumuha ng bagay or gamit na hindi nyo pagmamayari? Like, chichirya ng kapatid mo, kinain mo, hindi ka nagpapaalam, pangungupit, yung mga ganong bagay. Wala. Pangungopya ng sagot sa kaklase, wala kang maisagot, kinopya mo, yung ganong bagay. Nagawa nyo na? Never pa si sir? Ay, yes po, nagawa. Nagawa. Si ma'am din. Ano yung tawag sa isang tao na kumukuha ng bagay na hindi niya pagmamayari? Ano, kuya, magnanakaw. Tama po, magnanakaw. So ano po tayo sa paningin ng Diyos? Magnanakaw. Actually, it's worse than that. Alam niyo kung ano tayo? We are a lying thief. Magnanakaw na, sinungaling pa. Or sinungaling na, magnanakaw pa. Okay? We are a lying thief. Yun yung pangalawa, okay? So, pangatlong tanong, nasa loob ng 10 Commandments, okay? Ang tanong ko po, na-try nyo na bang gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kwentang bagay? Through expression or through jokes? Like, OM, alam mo na. Yung karugtong nun. Opo, kuya. Nagawa nyo na. Si ma'am po. Si ma'am po. Like through expression, nagkatuwaan kayo ng mga klase mo, bigla mong, oh my! Ay, wala. Nabanggit nyo. Nagawa nyo na, no? Alam nyo po ba na in the Bible, ayaw ng Diyos na gamitin yung pangalan niya sa walang kwentang bagay? Alam nyo po ba kung anong mangyayari sa isang tao na kapag ginamit niya yon, papatayin siya ng Diyos? In the Old Testament, agad-agad pinapatay ng Diyos yung taong ginagamit yung pangalan niya sa walang kwentang bagay. Ang tanong ko po ngayon sa inyo, bakit ganun kaseryoso ang Diyos na kinakailangan niyang kitilin yung buhay ng isang tao na ginamit lang naman yung pangalan niya sa walang kwentang bagay? Sa tingin niyo bakit siya ganun kaseryoso? To show His power po, tsaka para mag-believe din ang mga servants niya sa Kanya. Na-try niyo na bang gamitin yung apelyido ng magulang niyo sa walang kwentang bagay? So, Na-try na? Yung parang, like kapag nagkakatuwaan kayo ng mga kaklase mo, ginagamit mo siya, ini-express mo siya, yung apelyido ng mga magulang mo. Na-try nyo na? so, And ano yung feeling na nagawa nyo yon? Medyo may pagsisisi sa Kasi alam nyo na mali yun. Gugustuhin nyo po ba na gamitin ng mga kaklase ninyo o ng ibang tao sa walang kwentang bagay? Gamitin yung pangalan ng magulang ninyo? Hindi po. Hindi, di ba? Kasi bakit? nakaka-offend. Nakaka-offend. Pero maliban dun sa parang, pag sinabi mo kasi nakaka-offend, parang direct yun sa'yo eh. Oh. Ikaw yung affected. Pero how about sa concern natin sa magulang natin? Di ba? It's disrespect. Oh, yeah. And it's insulting, right? Kung mahal natin yung magulang natin, at kung meron tayong malaking pagtingin sa mga magulang natin, di ba dapat never talaga natin gagawin? Right?
And ayaw nating ipagamit sa ibang tao. Alam niyo po ba na dapat ganun din sa Diyos? Kasi siya yung nagbigay ng mga magulang natin at siya yung nagbigay ng buhay natin. Kaya alam niyo, ganun na lang sa Diyos na very affected siya. It's because He is holy na ayaw niyang ipagamit sa isang creature lang na nagkasala sa Kanya, ayaw niyang madumihan o madungisan yung character ng Diyos, yung nature ng Diyos, no? Yung pagka-Diyos niya. Kaya ganun lang lamang nakaseryoso ang Diyos, no? So sana po, wag na natin gamitin no, next time kasi very insulting yun eh. Kung kayo nga ayaw niyong ipagamit yung apelyido ng mga magulang ninyo kasi nasasaktan kayo at ayaw niyong i-disrespect ng ibang tao yung magulang natin, ganun din sana sa Diyos, right? Kasi siya yung nagbigay sa atin ng buhay eh, right? So ang tawag po niyan, blasphemy. Blasphemy. We are using the name of God in a cuss word. And that is very serious thing sa mata ng Diyos. Bakit? Ikaw na isang creature, ginamit mo yung pangalan niya sa walang kwentang bagay ng isang creator na gumawa sa'yo. Very insulting po yun. Right? So, wag na po natin gamitin, okay? So, yun yung pangatlo. Okay? Last question. This is the last questions. Okay? Medyo awkward to sa mga babae kasi lalaki ako. Pero just bear with me lang po kasi may kasama ko naman yung asawa ko, okay? Yeah. Pero uunahin ko muna si Sir, tanongin. Man-to-man talk muna tayo, okay? Sir, meron po akong i-quote. Ito po yung sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5 verse 20. Ang sabi niya, kung sino man daw yung tumingin sa isang babae nang may pagnanasa sa kanyang isipan, nagawa niya na yung tinatawag na adultery. Are you familiar with the word adultery? Illegal po yun sa bansa natin. Ibig sabihin po ng adultery, pakikipagtalik sa may asawa. Okay? Kung may asawa ka na, tapos nakipagtalik pa yung asawa mo sa isang lalaki, adultery yun. Okay. And sabi ni Jesus Christ, hindi mo na kailangan gawin yun, yung adultery. Ang kailangan mo lang gawin, tumingin ka sa isang babae, pinag-isipan mo siya ng hindi maganda sa isipan mo, nagawa mo na raw yung adultery. So ano yung pino-point out ko dito? Ang pino-point out ko dito, hindi na lang nakatingin si Jesus Christ sa ginagawa mo externally, kundi nakatingin na siya ngayon sa nilalaman ng puso natin. Ganun kataas yung standard ni Jesus. Okay? Sir, sana hindi kita ma-offend, no? Pero Okay lang. kung magiging honest ka po ngayon, sir, nagawa nyo na po ba yung ganung bagay sa buong buhay mo na binigay ng Diyos sa'yo? Nagawa nyo na po rin po ba yun? Maybe, ano po kaya? Yes po, siguro. And para hindi ka ma-separate, para hindi mo ma-feel na separated ka, taas kamay na rin ako. Ganon din po ako. Nagawa ko na rin po yun, okay? So equal lang tayo dito, okay? Para hindi mo maisip na napaka-judgmental naman ni Kuya Joshua. Actually, ganon din ako. Okay? Taas kamay ako doon. And punta naman ako sa mga ladies. Tanungin ko naman. And sir, thank you for being honest, okay? Na-appreciate ko. Tanungin ko naman yung dalawang ladies dito. Nagawa niyo na po ba, ma'am, kung magiging honest kayo sa harapan ng Diyos? Masasabi niyo ba na, parang nagawa ko na rin yun. Parang alam mo yun, meron thoughts na pumasok sa mind ko na hindi maganda, marumi sa isang lalaki, gano'n. Nagawa niyo na po ba yun? Actually po, be honest, opo, na po. Thank you for being honest. How about si ma'am, Yeah. Okay. So, mga ma'am, sir, sana wag niyo pong isipin na judgmental si Kuya Joshua or si Ate Marge. Nagtatanong lang naman po ako. Pero right now, December 13, Thursday ng gabi, inamin niyo po, based on my questions, inamin niyo po na kayo ay sinungaling, magnanakaw, nilapastangan ang pangalan ng Diyos at pang-apat, mangangalunya sa puso. 4 pa lang po yun sa 10 utos ng Diyos. Hindi ko pa na-mention yung 6, okay? And kagaya nyo, ganun din po kami ng asawa ko. Nilabag po namin lahat ng kautosan ng Diyos. Ang tanong ko po ngayon sa inyo, alam niyo po ba kung kailan kayo mamamatay? Hindi. Hindi. Kaya dito ko ngayon ipapaliwanag kung bakit ang isang tao kailangan niyang maintindihan kung bakit merong Christmas. Okay? Kaya napatunayan ko na ba sa inyo ngayon kung nasan kayo sa dalawa, mabuting tao or masamang tao? Based doon na ikaw pala ay sinungaling, ikaw pala ay magnanakaw, sa tingin mo kaya, saan mo mailalagay yung sarili mo? Sa masamang tao kaya, Based doon. Pero hindi ba nag-change yung perspective nyo sa tingin nyo sa sarili nyo? Ganun pa rin ba? Mabuting tao ka pa rin? Based doon sa 10 Commandments na pinapakita ng kautusan, nagkasala pala tayo sa Diyos. Guilty pala tayo. And alam niyo po ba na ang sabi ng Biblia, the reason why na ang isang tao mamamatay, it's because of their sin. Ang sabi ng Bible, ang kabayaran sa kasalanan, kamatayan. For the wages of sin is death. So the reason why na mamamatay tayo, it's because of our sin. Therefore, yung pagkamatay natin, yun ay isang bayad sa ating Diyos na kailangan nating pagbayaran.
na kinakailangan nating mamatay kasi parusa yun na iniatang sa atin ng Diyos or naka-ready, nakahanda para sa atin. Kaya nga sabi ng Biblia, sabi sa Biblia, wala daw sinungaling ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ng Revelation 21 verse 8. Ito pa ang sabi ng Bible. Sa 1 Corinthians 6:9 verse 9 at saka 10 ang sabi ng Bible, do not be deceived. Sabi doon, neither sexually immoral, adulterer, idolater, homosexual, drunkards or lasenggero, swindler, manlalait, reviler, manloloko, cannot inherit eternal life. Yun yung sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 6:9. Ngayon, kahit na hindi tayo homosexual, sir, pero liar tayo sa paningin ng Diyos, blasphemer tayo sa paningin ng Diyos, ibig sabihin, deserve natin maparusahan tayo, sa impyerno tayo. Sa tingin nyo kaya, sino ang mapupunta sa impyerno? Mabuting tao, masamang tao? Masamang tao. So kung masamang tao pala, hindi tayo mabuti. Kasi mapupunta tayo sa impyerno. Kasi ang kabayaran sa kasalanan, kamatayan. Baka meron kayong opinion bago ako mag Sa amin po kasi, we believe na lahat ng tao is dadaan sa impyerno before makakapunta ng heaven po. Yun yung belief namin. Hindi ko po sure sa iba, but kaya ko din po nasabi na mabuti akong tao kasi sometimes napupunta ako sa instances sa times na nagkakasala ako, but I do repent, and yun, kaya 'di ba ang name ni Jesus Christ sa Quran Isa? Aisha po. Aisha, 'di ba? 'Di ba alam niyo ano sinabi ni Aisha sa Bible? Sabi niya, there is none good, not even one, only God is good. Yeah. Therefore, kung ang Diyos lang ang mabuti, lahat tayo masasamang tao. Kasi nagkasala sa harapan ng Diyos. Ito ba, bakit bang isang tao napupunta sa loob ng korte? Dahil ba meron siyang nagawang tama or dahil meron siyang nagawang mali? Meron bang napupunta sa korte na meron siyang ginawang tama? Di ba wala naman? Wala. Lahat naman, di ba napupunta sa korte dahil merong nilabag na batas? Ganon din sa Diyos. Ang sabi ng Bible, it is appointed unto man once to die, and after that, judgment. Pag namatay tayo, haharap tayo sa Diyos at hahatulan niya tayo. Pag hinatulan niya tayo, ang tingin niya sa atin, makasalanan dahil nilabag natin yung kautusan. So hahatulan tayo ng Diyos not because we are doing good works, but because we are doing bad works, evil things. And therefore, mapaparusahan tayo. Yun ang sabi ng Bible. Okay? Ngayon, sa tingin nyo kaya, kung totoo yung sinasabi ng Bible, and I believe totoo yun, okay? Sa tingin nyo kaya, papaano ninyo matatakasan or malulusutan yung ganong problema na kapag namatay ka, because of your sin, you will go to hell? Papaano nyo yung matatakasan yung ganong situation? Actually, hindi siya matatakasan pag namatay ka na. Mm-mm. But, habang nandito ka sa world, sa mundong ibabaw, you can still repent and do not do Good things. Do not do bad things. Wag mo nang susuwayin yung kautosan ng Diyos. Alam niyo po ba, ma'am, na hindi yan sasapat? Hindi siya ang solution. Bakit? Kunyari, 3 kayo mga pulis, okay? Tapos kaming mag-asawa, kriminal. Bakit kami naging kriminal? Kasi meron kaming ninakawan dito na matatanda, kinuha namin yung mga bagay nila at napatay namin sila. Ano kami, kriminal or hindi kriminal? Kriminal, di ba? Ngayon, nakita ninyo kami. Huhulihin niyo ba kami bilang mga polis? Of course, right? Kasi napatay namin at saka ninakawan namin. Kasi violate yun sa law, right? Na-violate namin yung law. Ang tanong ngayon, kapag ba sinabi namin, sir, mga ma'am, humihingi po kami ng tawad sa inyo, promise, hindi na po namin uulitin, cross my heart, I will never do that again. Tutulong na po kami sa ibang tao, magcha-charity na po kami, gagawa na po kami ng kabutihan, hindi na po namin lalabag yung batas. Sa tingin nyo kaya, dahil nag-repent kami, humingi kami ng tawad sa inyo, papalayaan nyo na po ba kami dahil humingi kami ng tawad at nagsisi? Hindi. Bakit? Di ba dapat repent lang, laya ka na? No, kailangan mo kasi Kailangan pa rin mabayaran, no? Ganon din po sa magbayaran. Diyos. Ang sabi ng Bible, lahat ng naglabag sa kautusan niya, mapaparusahan. Kaya, ibig sabihin, yung pag-repent, hindi enough. At saka yung pagsunod mo sa kautusan, hindi rin yun ang solution para tayo ay maligtas. So, ito ngayon yung meaning ng Christmas, okay? The reason why
na bumaba si Jesus, isang Diyos na nagkatawang tao, nagngangalang Hesukristo. Bakit siya bumaba sa mundo? Upang maging kabayaran sa ating kasalanan. Ito yung message ng Christianity, na merong isang tagapagligtas na namatay sa krus upang akuin niya or angkinin niya yung kasalanan natin at ibigay niya yung pagiging banal niya or pagiging righteous niya, perfect kasi perfect si Jesus Christ, right? According sa Quran, naniniwala kayo na perfect si Jesus Christ, right? Ay, actually, hindi po. Ay, actually, hindi po. There is no perfect na servant ng Almighty. Kasi may mga nakausap po kasi ako noon pa na mga Muslim, naniniwala sila na perfect si Jesus Christ, pero hindi sila naniniwala na napako siya sa krus at namatay siya sa krus. Pero naniniwala daw sila sa perfect ni Christ kasi sinunod daw lahat ng kautusan eh. Pero again, you can check that, you can study with that. Pero according to the Bible, wala talagang kasalanan si Jesus. Pinanganak siya in a virgin birth. Na virgin pa si Mary, pinanganak siya. And then wala siyang isang kasalanan kasi bakit? Sinunod niya lahat ng kautusan ng Diyos. At bakit kinakailangang sundin ni Jesus Christ yung kautusan ng Diyos perfectly? Kasi alam niyo kung bakit? Kasi kung nagkasala si Jesus ng isang beses, hindi na siya magiging karapat-dapat na tagapagligtas natin. Bakit? Ang standard ng Diyos, perfect. So kinakailangan ng isang tao maging perfect para makapasok sa langit. Pero ang problema, lahat ng tao hindi perfect. It is only Jesus Christ ang naging perfect kasi sinunod niya lahat ng kautusan. That's why siya yung namatay sa krus dahil siya lang yung karapat-dapat na magligtas sa atin, wala nang iba. Kaya yun yung message ng Christianity, yun yung message ng Christmas na merong isang sanggol na nagngangalang Hesukristo, isang Diyos na nagkatawang tao, and nabuhay sa mundo na walang kasalanan at napako sa krus upang ikaw at ako at yung asawa ko at lahat ng tao maligtas sa kasalanan dahil merong nagbayad nun sa krus 2,000 years ago. And hindi lang siya nanatiling patay. On the third day, He rose again and He's now seated at the right hand of the Father. Hebrews chapter 10. Okay? Ang tawag po niyan, Ebanghelyo or good news. Bakit siya good news? Kasi good news siya para sa atin kasi merong isang Diyos na magliligtas sa atin on our sin, on judgment day. Ibig sabihin, wala na tayong pag-asa kasi anytime pag namatay tayo, we will go to hell because of our sin, but praise be to God, by His grace, meron siyang pinadalang bugtong na anak niya upang maging kabayaran sa ating kasalanan. Sa tingin nyo kaya, doon sa mga na-share ko ngayon sa inyo, na meron palang namatay sa krus para maligtas ka sa kasalanan mo, dahil siya na yung nagbayad dun sa krus. Kumbaga, yung galit ng Diyos, imbis na para sa'yo, napunta sa Kanya. Doon binuhos ng Diyos Ama yung galit niya sa bugtong na anak niya para ikaw ay mapalaya sa kasalanan mo at hindi na mapunta sa impyerno. Ibig sabihin, yun na yung ginawa ni Jesus. Naging kabayaran siya. Parang ganito, ipapakulong na sana kayo ng SM kasi nakabasag kayo sa SM ng isang malaking bagay na sobra pa 1 million, pero may lumapit isang tao, sabi niya, Sir Henry C., di ba? Sino may-ari ng SM? Si Henry C., di ba? Sir Henry, wag niyo na po silang ikulong, itong 3 taong to, na nakagawa ng kasalanan, nabasag nila yung bagay. Ako na po yung magbabayad sa, nasira nila. Ano kayang gagawin ni Henry C. sa inyo? Ikukulong pa ba o papalayain na? Papalayain na, di ba? Bakit? Yun po, yun yung ginawa ni Jesus Christ. Ikaw ang nagkasala, siya ang nagbayad. Ililigtas ka niya. Wala kang dapat gawin. Hindi mo kailangan na kumayod, gumawa ng kabutihan, every Sunday pumunta ka sa church o sa ano ninyo, anong tawag nun? Sa yung parang chapel ninyo? Mosque yun. Hindi nyo kailangan na araw-araw kayo doon kasi di ba parang napakabigat sa puso na kailangan mo pa ulit-ulit gawin para lang iniisip mo na doon ka maliligtas? Sa Christianity, nandyan si Jesus Christ, ililigtas ka niya. Kung ikaw ay magsisisi sa kasalanan, actually, okay naman sana yung sinabi ni ma'am, pero hindi siya enough. Ito yung una, kailangan mong magsisi sa kasalanan, pero hindi lang yung nagtatapos doon. Kailangan mong paniwalaan na si Jesus namatay sa krus at siya lang ang makakaligtas sa iyo, wala nang iba. Hindi ikaw ang magliligtas sa sarili mo, hindi ang church, hindi ang mosque ang magliligtas sa iyo, hindi ang ibang tao, magulang mo, kaibigan mo, education mo, hindi yon. Ang magliligtas sa iyo, si Jesus. Kung ikaw ay maniniwala, sasampalataya at magtitiwala sa Kanya, ikaw ay ililigtas niya sa lahat ng kasalanan mo. Past, present, and future. Lilinisin ka niya
at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino yun? Si Jesus Christ. That whosoever believes in Him, kay Jesus Christ, should not perish. Hindi siya mapupunta sa impyerno, but have everlasting life. Bibigyan ka niya ng eternal life. Kung ikaw ay magsisisi sa kasalanan, tatalikod sa kasalanan, lalayo sa kasalanan, at pangalawa, sasampalataya sa Kanya. Magtitiwala sa Kanya. So, sir, ma'am, ito yung tanong ko sa inyo ngayon. Conclusion. Kung hindi nyo alam kung kailan kayo mamamatay, kailan nyo kaya siya dapat gawin? Yung dalawang bagay na yun na inuutos ni Jesus Christ sa atin. Magsisi sa kasalanan, talikuran yung kasalanan, at pangalawa, pagkatiwalaan natin si Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Dahil hindi nyo alam kung kailan kayo mamamatay, sino nakakaalam sa inyo kung kailan siya mamamatay? Wala. May posibilidad po ba na pwedeng mamaya, Yes po. pwedeng bukas? Ito yung tanong ko sa inyo. Kailan nyo kaya siya kailangan bilang tagapagligtas ninyo, natin? Every day, Every every seconds, and What do you mean every day? You mean simula ngayon? yes po. Kasi hindi naman natin alam kung kailan tayo mamamatay. So, Mm-mm. siguro based on your Pero doon sa message na na-deliver ko sa inyo, nakita nyo ba kung gaano siya ka-good news? Nakita nyo ba kung good news ba siya or bad news? good news po kuya. Bakit siya naging good news? Because to sacrifice to save us, to Mm-mm. save our sins so that we can go to heaven. To heaven. So ano nga yung dalawang bagay na yun na inuutos ni Jesus Christ para tayo ay maligtas? Magsisi at Magtiwala. magtiwala. Oh, paniwalaan at pagkatiwalaan siya doon sa cross, no? Sino na sa inyong tatlo dito ang nakasakay ng eroplano? Wala pa. Pero meron kayong alam, kahit papaano, meron kayong alam sa parachute, kung ano yung purpose niya, anong gamit ng parachute. Ano to save. Kapag tumalon yung isang tao, kailangan niya ng parachute. Okay, parang ganun din yung buhay natin. Right now, we are in a situation na nasa critical tayo na situation na anytime pwede tayong mamatay. Parang eroplano yan na magka-crash na, kinakailangan mong suotin yung parachute. Kasi hindi mo nahihintayin yung eroplano na magka-crash, kailangan mo nang suotin yung parachute para makatalon ka sa eroplano. Parang ganun din si Jesus Christ. Parang kagaya siya ng isang parachute na kung saan right now yung life mo nasa critical danger, kinakailangan mo na ngayong isuot si Jesus Christ para maligtas ka. Kasi yung buhay mo, hindi mo alam kung mabubuhay ka pa bukas. Ang kamatayan, very certain. Pwede siya mangyari anytime. Ang bukas, hindi nakapromise sa atin. It is appointed unto man once to die. Pag namatay tayo, hatulan tayo agad ng Diyos. At kapag hinatulan tayo ng Diyos, ang tingin niya sa atin, guilty sa kasalanan kasi nilabag natin yung kautusan niya. Sino lang ang makakaligtas sa atin? Si Jesus Christ lang. Doon sa kanyang ginawa sa cross. At kung magsisisi tayo sa kasalanan natin, at sasampalataya tayo sa Kanya, papatawarin niya tayo, at bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Kung gagawin ninyo yon. Ayun, it's up to you. Kung gagawin ninyo siya, hindi ko siya pwedeng maipilit sa inyo, pero yun talaga yung calling, yung command ni Jesus Christ para tayo ay maligtas. Wala na pong iba ang makakaligtas sa atin, kundi siya lamang po. Anong sabi ni Jesus Christ? I am the way, I am the truth, and I am the life. No one can come to the Father except through me. Sa Kanya lang. So yung eternal life, makikita lamang kay Jesus Christ. Okay? Sino yung may mga Bible sa kanilang bahay? Maliban siguro kay ma'am, kasi Quran yung sa kanila. Kayo po, meron. And si sir, meron kayong Bible. Bahay pa namin. Actually, yung mga phones ninyo, pwede kayong mag-download ng Bible. No? And for the sake kay ma'am, kahit na Muslim siya, hindi naman siguro masama na parang basahin din yung Bible. Parang to examine, right? Kunyari, hindi kayo papansinin ng karelasyon mo ng isang taon, hindi kanya pinansin. Ano ang mangyayari sa relationship ninyo? Masisira ko yan. Masisira, di ba? So, anong kailangan mong gawin para ma-build yung relationship ninyo? Communication. Ano pa? Time. And sacrifice, right? Effort. Alam niyo po ba na hindi niyo makikilala si Jesus Christ kung hindi niyo babasahin yung Bible? So, paano niyo mabibuild yung relationship niyo kay Jesus Christ na tagapagligtas natin kung hindi tayo magbabasa ng Bible? Right? Kung na-realize natin ngayon, napaka-importante pala na maligtas. Because of our sin, kailangan nating maligtas. And through only Jesus Christ, siya lang ang makakaligtas sa atin. Kung na-realize natin yon, din di ba dapat mas kilalanin pa natin si Jesus through reading the Bible? So, sinasuggest ko sa inyo
na sana bigyan nyo ng time, basahin, no? Basahin ninyo para mas makilala ninyo siya kung sino talaga siya, no? Simulan ninyo sa John. Matthew, Mark, Luke, and John. Bakit kayo doon magsisimula? Kasi doon sa Book of John, doon talaga na-state yung buong buhay niya. Kung sino talaga siya. Doon nyo siya makikilala. Kung sino talaga tong Jesus na ito. No? Ayun, para kay ma'am, pwede niyang i-compare yung Quran niya at yung Bible niya, no? Ganun. And sana, doon sa na-share ko ngayon sa inyo, sana maging blessing yun sa inyo na ma-remind kayo na yung buhay natin hindi naka-promise na mabubuhay pa tayo bukas. Yung kamatayan pwedeng mangyari anytime. Alam niyo po ba na yung 7.2 na lindol last time, may namatay doon. And alam niyo po ba na ang namamatay everyday, 150,000. So mamaya, pagpasok ng bukas, merong mamamatay na 150,000 na tao. Malay natin, isa tayo doon. Hindi natin alam. Pero ang nakakaalam lang yan, ang Diyos. Kaya ang tanong dyan, ready ka ba? Ayun, kung hindi ka pa ready, dapat ngayon na magsisi ka na sa kasalanan mo at sumampalataya ka kay Jesus upang maging ready ka. Na kapag namatay ka, you will go to heaven not because you are a good person, but because of Jesus Christ who saved you from your sin. No? Repent and believe in Him. Trust in Him. Doon sa Savior na namatay sa cross. Okay? So ma'am, sir, thank you sa time na binigyan niyo kami ng time na makapag-share sa inyo. Yun lang talaga yung gusto namin. Actually, sana makita ninyo yung motive, yung concern namin. Ang gusto lang talaga namin, maligtas kayo. Hindi kami lumapit para manghingi ng pera, para magpa-cute sa inyo. Ang gusto lang talaga namin, maligtas kayo, no? Sana makita niyo yung motive at saka yung concern namin, okay? Ingat po tayo lagi kasi meron pang mga aftershocks. I believe meron pa yan. Yung one time nga, di ba, malakas pa, 7.4. So, ingat po tayo lagi, no? And we will pray for your studies, but ultimately, ang una namin ipagpipray na sana iligtas kayo ng Diyos. So, thank you guys sa time, and ingat po kayo lagi. And before kami umalis, baka meron kayong something na gustong itanong bago kami umalis, and or something, any questions bago kami umalis? For me, kuya, wala. No? Wala na. Si ma'am, wala na. Baka may tanong kayo, Kuya, lahat ba ng religion iisa lang? Or parang isa lang yung parang minimin nun? Na mayroong Diyos, tapos ililigtas tayo? Baka meron kasi nag-iisip sa kanyo ng ganun eh. Marami ako na-encounter na ang sabi nila, lahat daw ng religion magkakapare-pareho lang. Iba-iba lang yung definition nila. Pero magkakapareho lang yun. Papuntang heaven, papuntang hell. Isa lang daw yung pinapatungkulan. Pero actually, lahat ng religion magkakaiba talaga. And ngayon, kung lahat ng religion magkakaiba, kailangan nating alamin kung sino doon yung tama. Okay? Kasi hindi lahat ng religion tama. For example, magbibigay ako ng example. Ang INC, ang sabi nila, si Jesus Christ, tao lang. Ang Jehovah's Witnesses, ang sabi nila, si Jesus Christ daw is kapatid ni Lucifer. Kilala niyo si Lucifer? Yung si Satan? Sa Mormons, sabi ng Mormons, si Jesus Christ, isa lang sa mga Diyos. Tapos meron pa nagtuturo na meron daw God the Mother. So iba-iba yon. Sa Buddhism, anong turo nila ano yung pananaw nila kay Jesus Christ? Ang pananaw nila kay Jesus Christ, mensahero lang or mabuting teacher, good teacher, ganun. So maraming pagkakaiba, no? So titingnan natin doon kung sino yung nagtuturo talaga ng totoo, ng reality, ng truth. Kasi hindi pwede lahat sila tama. Kasi magkaka-contradict yun eh. Merong conflict na nangyayari doon eh. Tao lang, tapos Diyos, tapos ito tao, ito Diyos, ito good teacher, kapatid ni Lucifer, prophet. So, kailangan mong malaman yun, right? Para malaman natin. Sige po. Yung sa sinabi mo po kanina po, si Jesus is God. Paano po siya naging God kung ipinadala lang po siya ng Almighty God? Tama po ba? Correct me if I'm wrong. Paano po siya naging God kung ipinadala lang siya ng Almighty God? Yun, paano? Yung turo po ng Bible, naririnig pa naman ako, no? Opo. Ang sinasabi po ng Bible, kagaya ng Quran, iisa lang ang Diyos. Pero sa Bible, merong tatlong persona. One being, pero three distinct persons. Father, Son, and Holy Spirit. Pero iisa sila. Isang Diyos, pero merong mga persona, tatlo sila, pero iisa. Pero napakahirap ipaliwanag yun kasi para sa atin, limited lang yung knowledge natin. Pero yun yung sinasabi ng Scripture. Bakit? Bakit namin nasabi na yun yung sinasabi ng Bible? Kasi claim din ni Jesus Christ na Diyos siya. Pero meron din nagpadala sa kanya na Ama. Meron din siya pinadala na Holy Spirit. Pero ang Holy Spirit, tinutukoy din sa Bible
na ang Holy Spirit, Diyos din. Kaya saan ba natin makikita na Diyos si Jesus Christ? Ang sabi ni Jesus Christ, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Sa Quran, yun din yung sinabi ni Allah. I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And yun din yung kiliname ni Jesus Christ sa Bible. Ito pa yung sabi niya, I and my Father are one. Siya daw at ang Diyos Ama, iisa lang. Ayun, sabi ni Yahweh, I am who I am. Yung Father, sabi ng Father sa Old Testament. Nung kausap niya si Moses, sabi niya, I am who I am. Yun din yung sinabi ni Jesus Christ, I am. So, before Abraham was, I am. So, ibig sabihin, nung claim niya yun, ganun din yung pag-claim ng Diyos Ama sa Old Testament na I am who I am. That's a title of being a God. Being God. Siya yung Diyos. And hindi siya tatlong Diyos, kundi isang Diyos lang siya. So marami pang mga claims sa Bible na nagpapakita na Diyos si Jesus Christ. And ang kailangan mo lang doon, pag nagbasa ka ng Bible, huwag mo munang dumihan yung isipan mo na maghahanap ka ng parang mga butas na, ito pa, ano lang, plain reading lang. Basahin mo lang muna ng plain, tapos intindihin mo, bakit claim to ni Jesus Christ? Bakit sinabi niya to? Ano kaya? Yung ganun, simpleng pagbabasa. No? And para mas maintindihan ninyo kung ano talaga sinasabi ng Bible, huwag kayong parang pumipili ka lang. For example, mag-jump ka sa chapter 3, pero hindi mo pa nabasa yung chapter 1. So magsimula ka sa start. Chapter 1, chapter 2, para maintindihan mo yung context. No? Sa chapter 1, sinabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse 14, ang sabi doon, and the Word became flesh. So ibig sabihin, sino yung Word na yon? Nagre-refer yun kay Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God. So yung Word, kasama daw ng Diyos, and the Word was God. And ang verse 14, kung babasahin mo yung John chapter 1, verse 14, and the Word became flesh, nagkatawang tao. So yun lang, basahin nyo lang para maintindihan ninyo. No? Again, sana wag kayo ma-pressure, pero sana maramdaman nyo pa rin yung pressure. Bakit? Kasi yung kamatayan pwede mangyari anytime eh. Kung talagang totoo yung sinasabi namin, gusto namin maligtas kayo. No? Yun lang talaga yung concern namin. No? So sana kahit ganun sa simpleng explanation ko na nasagot ko yung tanong mo. And kung medyo ano ka pa, skeptical, confused, you can read your Bible. Try to read your Bible. No? Ganun din sa inyo, sir at saka ma'am. No? Lalong-lalo na kayo na sinasabi ninyo na Christian kayo, pero kung talagang tunay tayo na Christian, talagang kikilalanin si Jesus Christ, no? Talagang bibigyan natin ng pansin na makilala natin yung tagapagligtas. Upang, pag meron nagtanong sa'yo, so sino si Jesus Christ para sa'yo? Hindi ka parang silent lang. Masishare mo siya kung sino talaga siya, no? So, yun lang, sir. Thank you ulit. Magpapasalamat ako sa inyo na binigyan ninyo kami ng time. Thank you din.